At ngayon mga kaibigan, kasama po natin isa pong radiologist oncologist at siya po ay nasa isang grupo na tumutulong para masagip ang mga cervix ng mga kababaihan. Wala po iba kundi si Dr. Boggs Rivera. Hi Doc! Hello, welcome back. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. And Yes. Salamat for actually inviting me dito sa inyong programa, Ms. Miro. Yes, oo, thank you so much din Doc Boggs kasi maraming mga kababaihan ang hindi nalalaman na nagkakaroon na pala ng problema yung kanilang cervix. At kahit ang mga lalaki, pinapasukan yan pero hindi napapansin na may problema ang cervix ng mga kababaihan. So, unang-una, nasaan ba ang cervix, Doc? At ano ang kanyang binibigay na kontribusyon sa reproductive organ ng isang babae? Well, basically, Ms. Meru, yung cervix is part of the uterus, no, yung tinatawag nating bahay bata, no. It's in the lowermost portion of the bahay bata, no. So kung ito yung bahay bata, actually kaya mong i-access ito through the vaginal wall, no. So ito yung kung mapapansin mo yung mga nanganganak, no. Mapapansin mo meron kang naririnig na binabanggit yung mga doktor na 2 cm, 4 cm, 'di ba? So pag 2 cm, normally pinapatayo pa yan. Mrs., maglakad muna kayo hanggang Baguio. Malamang pagbalik ninyo, okay na yan. No? So, nakababa na yung bata. Now, kung 10 cm na or 8 cm na, naku, Mrs., wag na kayo maglakad, higa na kayo at malamang lalabas na po yung inyong anak. Okay. So yan, nandoon pala sa loob. Yes po. Nandoon pa sa kwelyo ng matris yun. Yes, kwelyo ng matris po yun. Tama po kayo, Ms. Maru. So yun, this is very accessible, no, sa through the vagina, no. So pwedeng makita yan kung maglalagay kayo ng speculum. Ito yung ginagawan ng mga pagtetest, pagsusuri ng mga OBGYN, no. Ito yung pap smear, HPV DNA, at dun sa mga probinsya yung tinatawag nating visual inspection o yung VIA. Oo. Yung vinegar na ginagamit, yung ba rin yung ginagamit sa visual inspection o hindi? Yes, Ms. Maru. Meron tamang concentration, no? Normally, it's about 3 to 5%, no? Actually, kami ginagamit namin yung commercial label, no? Pero I cannot say it, pero anong commercial level yon, no? Ng suka, no? But definitely, yun po yung ginagamit namin. Sa iba naman, although dito hearsay lang naman po ito, no? Tinatanong nila kung ano ho nyo bang gusto nyo. Gusto nyo ho ba yung medyo may pinakurat? Joke lang po yun. Huwag ho kayong maniwala sa akin. Biro ko lang po yun. So, hindi kailangan na sugar cane, ganyan. Oo. Pero pwede mo bang gawin yun sa sarili mo, Doc, na ikaw mag-VVIA sa iyong sarili? Well, actually, medyo mahirap. Not unless na kaya mong kunin yung mata mo at isilip mo sa sarili mo. Sorry again, I'm just making fun, you know. But, it should be dapat... So, hindi pwedeng tumumuk, ganun, di mo naman. Hindi unless po. na contortionist ka. Well, sa mga tao po na nandiyan, no, baka merong magagaling dyan, no, na contortionist. So please, apply na po sa amin at babayaran po namin kayo. Hindi pwede na lalagyan mo lang ng ng salamin. Yun, hindi mo talaga mai-inspect yun. Well, the vaginal wall is quite long, no? Okay. And syempre kailangan din ng ilaw, no? And this is one of the reasons why, no, going back, no. One of the screening test po, no, ng VIA is yung ginagamit nating suka, no. After that, titingnan po yan ng common mata natin, no. Now, ang problem po, paano kung yung mata may katarata? Or paano kung malabo yung mata? Of course, you have to remember na yung mga tumitingin dyan, either midwife, either nurse, minsan mga doktor, hindi na po kaganong kalakas yung ating kakayahan makita yung lesion, no? Okay. And that is one of the reasons why kami po, no, sa aming grupo po, we've started exploring, no, putting out a use of a colposcope, no. Ang Colposcope? Yes, colposcope. Ang colposcope po ay isang machine, no, parang telescope, no, na kung saan ginagawa niya is minamagnify niya po yung cervix, pinalalaki niya po sa screen, no? And then pinipicturean po namin 'yon. And then once ma-picture po namin 'yon, tandaan niyo, cervix lang po ang aming pinipicturean. Hindi po namin pinipicturean ang vagina, no? Cervix lang po. And secondly, hindi po ako ang nagpipicture. Okay, baka isipin niyo, naku, ayoko magpatingin diyan dahil lalaki yan, nakakahiya, no? So normally it's the girls who actually does that, no? And then it's now being sent
to artificial intelligence. So meron na po tayo ngayong AI. Hindi ko naman po sinasabi na dahil may AI na po tayo, yung mga katulad ko po ng doktor, mafe-phase out na. No? Ang gusto lang po namin ibigay na importansya sa mga ating manonood na hindi po ba mas maganda kung dalawa ang utak, merong artificial intelligence, may doktor pa, mas accurate po ang reading. And kagandahan po, hindi na po tayo mag-aantay ng taon or week, linggo or 3 days para lang makuha yung resulta. Pwedeng right there and then, Yes. makukuha mo na yung resulta. Yes, that is the yan po ang aming misyon, no, na ibigay sa inyo yung resulta kaagad-agad. Ang reason po namin doon, pag kumakain kayo, di ba? Grab. Yeah. Okay? So, that's the way we wanted it to be. Oo. Pero Doc, ano ba ang tinitingnan nyo dyan sa cervix? At bakit tinitingnan ang cervix ng isang babae? Okay. So, basically, initially kasi, no, yung mga wala pang karanasan, no? So, normally, normal yung cervix nyo, no? Along those lines, hindi natin alam, no, na kung saan meron tayong naka-enkwentro na kalalakihan or maaring kababaihan din, ha? Hindi lang ito puro lalaki, no? Pwede pala siya kayong ipasahan ng isang virus na tinatawag ay human papilloma virus. Kaya ngayon pa lang sa mga bata, iniinanyahan ko na po kayo na magpabakuna ng human papilloma virus o yung tinatawag nating HPV vaccine, no? Kasi ito po kasi ang kwento, no? Ikwentuhan ko lang kayo, no? One, wala kayong mararamdaman. Ang tanong ko ngayon sa inyo, pupunta ba kayo sa mga katulad namin na doktor kung wala kayong nararamdaman? Siyempre. Ang kasagutan. Hindi. Oo. Yes. So, Oo. yun ang sagot. Dahil hindi kayo pupunta, hindi namin malalaman na ito pala ay may proseso, no? Ibig sabihin, pag may infection ka, alam niyo po ba na bago magsimula yung infection down to cervical cancer, it takes 10 to 30 years bago mag-develop into cervical cancer. So dahil wala kang nararamdaman, ang kababaihan, busy sa pagtatrabaho, busy sa pag-aasikaso ng anak, busy sa pagbabudget ng mga pagkain, pagluluto, nakakalimutan na po ang sarili. Yan po ang overtime na nakikita ko, no, sa mga kababaihan, nakakalimutan ang sa sarili. Itong buwan na to na Marso, importante po. True. Na dapat magpasilip na kayo. So, ano ang HPV, Doc? Yan. HPV is a virus, no? It's human papilloma virus, no? It's a virus that can develop later on sa inyo into cervical cancer. Hindi lang cervical cancer, ha? Pwedeng puwerta, vaginal cancer, pwedeng pisngi ng puwerta, vulvar cancer. At alam niyo ba, hindi lang po kababaihan. Kaya po ako po ang tagapagsalita para maniwala din po ang kalalakihan. Alam niyo po ba, meron na rin po makukuha niyo rin po dito yung mouth and throat oral cancer. Kung makilala... Because of HPV? Yes, yes. There are now starting lesions, no, in the oral cavity. Nakakahiya, no, pag meron kang kulugo, imagine mo, HPV, kulugo na Paano nasa napunta yan dyan? Diba? Diba? Oo. Huli ka, boy. Yan ang masasabi ko sa'yo. Pero ibig sabihin, yun nga, ang ito ay maitatransfer lang sa sex because of sex. Yes. Okay. Hindi ito katulad ng bodily fluids like blood transfusion. It's mainly a sexual transmitted infection. So, kaya nagkaroon doon sa oral, yun ang ginamit for the sexual action. Yes, oo. Okay. So, pwede rin ba sa rectal na magkaroon ng HPV? Yes, oo. So, ngayon increasing na rin po, no? Hindi ko lang po sasabihin kung saan, no? Pero increasing na rin po ang mga anal cancer because of HPV. Wow. So syempre yung mga nakikipag-anal sex, nakikipag-oral sex, no? At meron tayong tinatawag na Oo, sa kamay. Kamay. Oo. Digital sex, Oo. no? Paano, kunwari, yung aking kamay, napunta sa aking, and then naipasa ko for whatever reason, maswerte yung kamay ko, napunta sa isang area na, sa isang partner ko, maari pong maitransfer So, ito. ibig sabihin, hindi namamatay yung virus kahit na yun na lumipad na yung kamay mo and everything. Yes, that's very, very true. Wow. It goes into a dormancy stage. Oh,
Oh, wow. Yes, it goes to a dormancy stage, no, na you will never know kung kailan ito mag-i-inject ng into development into cancer. And that's one of the reasons why we are really trying to ask our women, no, to get screened, no. Yon. Paano yung mga tuwalya na ipinampapahid, ganyan, o kaya yung mga sheets? Yan ba'y pwede ring pag-transferan itong HPV? Hindi naman po. Okay. Hindi naman po ito tulad ng ating COVID, no. Pwede naman kayong kumain ng sabay-sabay or pwede naman kayong magsama, no, ng sabay-sabay. Wala namang problema doon. It's more on sexually transmitted processes, no, which I mentioned earlier. Okay. Kung nandoon ka sa act, pagkatapos may virus yung partner mo, pwedeng mai-transfer sa iyo kung hindi mo alam na meron pala siya. So walang indikasyon, hindi mo makikita, Doc. Hindi mo ma-visual acetic acid o visual inspection. Right. Actually, I wish really there was a technology, no. Yun po ang nakakatakot dito, no. I'm not really saying nakakatakot. Yun po yung nakakatakot in a dual sense na kapag hindi mo alam, dahil because hindi mo alam, and wala kang symptoms, akala mo you are free, no? Or you are safe. Unlike, alam mo naman, hindi naman lahat, most of the men are curious at a very young age. Yes. They always go a form of sexual experimentation. They experiment on that, no? They believe, nung time namin, our belief was, dapat magaling kami, so we have to perform, no, well during the honeymoon, no, process, no? And that, of course, we learned this through diploma, no. We learned this to Harvard. We get this through Yale, no, to Stanford, Cubao. Cubao. Yeah. Okay. So kung nasaan ang alibambang. Pwede. Wala akong binabanggit, wala po akong ini-endorse. Okay. Hindi, wala na naman yata yun. Wala na po yun. Oo. Sarado na po yun. Oo. Now, so syempre, because walang nararanasan po ang lalaki. So akala nila, this is unlike gonorrhea, this is unlike other sexually transmitted diseases na kung saan meron kang simptomas. May tulo. Yes, may exactly. baho. May baho, di ba? May discharge, no? Hindi ka makaihi, no? Now, because of all this, walang symptoms, akala mo okay Walang ka? simptomas ang HPV? Wala po. Talaga? Wala. And siyempre, dahil walang simptomas, pwede pa tayong lumusot. Pero nakakaawa, no? Nakakaawa po doon sa mga pinagdodonitan po natin na kababaihan na to all the girls I loved before. Oo. Tapos hindi mo na malaman kung sino sila. Exactly. Pero Doc, hindi ba yung kulugo, sabi nila, indikasyon niya na may HPV ka? Pag may nakitang warts doon sa ari? Yes. Oo. That's very, very true, no? When you say kasi HPV, let's remove the H, that's human, alam na natin yon. Alam na natin yung V virus. P is kulugo. Now, there are so many kulugo po, no, sa ating katawan, no? Pag meron kang kulugo sa mukha, sa katawan, okay lang. But there is one kulugo na nakakatakot. Kulugo na nasa ari na area, kulugo na nasa puwet, kulugo na sa oral cavity. Those are the high risk, or those are the low risk, no, HPV na nakaka-develop into cancer later on. So, watch for that. Okay. So, pag kunyari medyo may nakita ka ng ganyan, sabihin mo na sa partner mo, teka, magpatingin muna kaya tayo. Oo. So, alam ko na, ma'am. Alam ko nang gagawin niyo po mamaya. Mamayang gabi, pupunta kayo sa kwarto ninyo, no? Kahit kumakatok ang anak niya, sabihin, sandali lang, may ginagawa ako at meron akong visual inspection. Pero Doc, ano ang mangyayari kapag kunyari, ito pala talaga ay cancer ng cervix? Ano nangyayari sa isang babae? Well, yun po yung kadalasan naming nakikita, no, as a radiation oncologist. No, by the time when we interview all of these women, most of them, it starts from pain or during after sex, no, or minsan after the sexual activity, merong dinudugo. Normally, when we see them, they are already in their stage 2. No? Stage 2 is about 60% na buhay pa rin in the next 5 years. When it develops into stage 3, that's only about 30% na lang ang buhay after 5 years. Oh, no.
Yes. So ang problem ko, you spend like 350,000 pesos only to find out hanggang 5 years ka lang, which is really very, very sad. So kung may cervical cancer ka, dahil nandun na siya sa may mattress area mo, tinatanggal lang ba, nagpapahysterectomy ka para matanggal din yung cancer na yon? Well, that was the old practice during the olden time. In the olden time kasi, ang alam lang nila is once you have a cancer, the process is always surgery, no, to remove, no. But cervical cancer po kasi is very technical, no. Yung location po kasi ng cervix, no, naka ano yan. May cervix ka yata dyan, Doc. Yeah, okay. Sige. Yan. So, Kunin na natin I'm cervix. getting you a normal cervix, no. So this is the normal cervix. Okay. Sa likod niyan is the bahay bata. Oo. Now, so ito ang normal na cervix, no? Ganyan lang talaga kaliit yan, Doc? Depende kung ikaw ay Filipina, baka ganito lang po kaliit. Pero kung ikaw ay European, okay, Middle hindi ko Eastern. pa ho alam dahil wala pa po akong nakitang European. Pero wait, pag nakakita po ako, babalitaan ko kayo. Opo, now. So yun pala itsura niya, no? So, Alright. yun yung kwelyo ng matres. Yes, kwelyo ng matres. And then, after this, no, it develops into something like, ito yung tinahanap namin, no? Ito yung, ito, Doc. yes. Oo. So ito yung hinahanap po namin. Ito yung merong aceto white, no? Pagka naglagay kami ng speculum, naglagay kami ng suka, ito po yung hinahanap namin na parang aceto white. Ito po ay cervical pre-cancer. Hindi pa po ito cancer. No. Ito patungo pa lang maging cancer. So may proseso pa yan, no? Alam niyo po ba, from here to here, this is about, from here to here, it takes about 5 to 10 years. Ang tagal din pala. So, hindi po ba tama na pag kung makita kita dito at this stage ng maaga pa lang, buhay ka? Tama po ba? At magagamot ka at ang gamot na bibigay sa iyo ay murang-mura lamang, di ba? Whereas dito, kung maghanda na po kayo, no? Kung ayaw niyong magpa-screening ngayon pa lang, mag-ipon na ho kayo ng 10,000 kada buwan. Kasi pag nagkaroon ka ng ganito, this is 350,000 pesos. Wow. So, di ba? So, yung pagpapagamot siya. Pagpapagamot lang yan. Ano yan, nire-radiation, Doc? Yes. So Kaya naging ganyan, yan na yung may cancer. Yes. Kaya, actually, this is just the cervix part. Pero yung cancer develops into, nag-e-extend po yan pataas, likod, sa likod, which is the uterus. Nag-e-expand po yan pababa, which is the vagina. Nag-e-extend po yan on the side walls, parametria. Ang problem, hindi na po kayang operahan yon. Ang ginagawa po dyan ay radiation and chemotherapy and brachytherapy. Mamaya pag-usapan natin yan, Doc, yung mga treatment dyan sa pagbabalik po ng Botika ni Tita. Okay, balik po tayo dito sa Botika ni Tita. At ngayon, balikan po natin si Dr. Bogs Rivera. Ang kanya pong expertise ay tungkol po sa radiation at oncology at pinag-uusapan nga po natin yung tungkol sa cervical cancer na maaaring magkaroon po nito ng mula po sa HPV, magiging cervical cancer ang mga kababaihan. Pero kahit kayo mga lalaki, pwede rin po kayo magkaroon ng HPV. At kayo namang mga lalaki, pwede magkaroon kayo ng penile cancer because of this. O kaya oral cancer. Kasi depende kung saan pumasok yung pong HPV, pwede rin po sa anal, no, sa likuran. Kaya ngayon, ang tutukan muna natin ang mga kababaihan kasi sila madalas talaga, Doc, no? Yes, na naaapektuhan itong uri ng cancer na ito because of HPV. Correct. So sabi mo nga, Doc, ang normal ay ganito ang itsura at wala ka nararamdaman na sakit o anuman. Yes. O kapag ikaw ay nakikipagtalik. Ang isa bang hindi nakikipagtalik, pwede rin magkaroon ng cervical cancer, Doc? O talagang sexually transmitted lang ito? Well, kung walang HPV, it's posible pa rin siguro, but we haven't dwelled into that. Most of the time, it's still sexually transmitted disease, no? But we're only giving it at 99%, no? So probably pero wala ka pa na-encounter naman na talagang totally walang enkwentro pero nagkaroon ng cervical cancer, wala pa naman. So far po lahat ng na-enkwentro namin meron lahat na experiences. Oo. Wala pa kaming nakitang congenital, no,
na cervical cancer at this point in time. So, paano yung mga stages nga, Doc? Bakit nagde-develop yan? So, basically po, it starts with the normal. Siyempre, kung ikaw ay dalaga pa, wala ka pang sexual contact. And then when you meet your partner. No? It can be your husband or it can be just an ordinary partner or it can be an ordinary bank transaction. No? Wherein, of course, siyempre, the donor will deposit something into your cervix, no? And it can be an HPV virus, no? Now, the virus goes into your skin, no? Doon sa pinaka-basal lang nito. Maliit, mababaw lang po yun, no? And then, it can stay dormant, no? For long periods of time. So, kahit wala kang sugat dyan? Wala. It really goes into your cells. Now, walang test for that to happen, no? Yes. You can never... Wala pang test. Siguro there is a test ngayon, no, yung tinatawag naming HPV DNA. We can evaluate, no. Of course, medyo pricey lang yung test, no. And then but then again, kahit na positive ka, you still have to go colposcopy, no. Ibig sabihin, it's a procedure na kung saan sisilipin, no, yung cervix mo. May kayo camera na ilalagay doon? Yes, so lalagay kami ng speculum. Okay. Bubukas namin yung vagina. Opening. Merong ilaw. Siyempre, merong camera. No? Meron kaming either binocular or yung mga nauuso po ngayon. No? Yung tinatawag naming digital na colposcopies. Parang camera lang siya, pero portable. Napakadali. Unlike po kasi dati, yung mga binoculars po dati kasi malalaki po talaga. No? Hindi po pwedeng buhatin. Parang cellphone dati. Di ba? Ang dating cellphone malalaki. No? Gabrick. Yes. Tapos yung battery nasa likod, sinasabit sa bag. Di po ba? No? Motolite pa yung brand. Di ba? So yun. Ngayon, picture na lang, parang camera na lang. And that's what we do, no? Ang hinahanap po namin is this, no? Ito yung tinatawag naming, pag merong nag-form na siya ng aceto-white, no? Ibig sabihin, it's possible, no? Hindi ko na sinasabing 100% it's HPV agad, no? It's possible na ito ay precancerous lesion. So what we do is we give them a few weeks more, a few months more, re-retest namin, we give the patient antibiotics, we give, any form, baka kasi infection lang, no? And then after the retesting, meron pa rin, sometimes we treat it na, no? We treat it na. Ang ibig lang po sabihin nito is, yung precancerous lesion nyo, yung HPV nyo na nag-develop into dysplasia, nandun lang yan sa balat. So, ibig sabihin, pag yung balat na yan, sinunog mo lang for 20 seconds, using 20 seconds po, 20 seconds, using a thermal ablation, you are already a survivor. You are already nasagip na. Hindi na po yan pupunta ng cancer. So, pag ganyan pa lang yung nakita mo, sinusunog na yan, do? Yes, ng thermal ablation. Yes. It's not radiation, do? No. Mura lang po ito. Ang thermal ablation is very cheap. In fact, in some centers that I know, it's being given PhilHealth lang. When PhilHealth ka, libre na, wala nang problema. Wow. Para pala itong sa pagkunyari kinolonoscopy ka. Tapos nakitang meron ka na nung butil na nandun, nodule. Tatanggalin lang. Kukunin lang. Yes. So ganyan din yan. Pag nakita na nag-uumpisa, susunugin naman niya. Ito thermal ablation naman. Imagine mo how... Prevention. Yes. Na siya'y lumala pa. True. And how painful is colonoscopy? Diba? Ito, napakadali. No? Napaka-simple. What is 5 minutes po of your time? No? Going to your OB, going to your doctor, no? To get the cervical cancer screening. Bahala kayo kung anong cervical cancer screening po na gagawin sa inyo, pap smear HPV or VIA or colposcopy na ginagawa namin. It's not colposcopy but VIA with the colposcope. Yun lang. Pero, yung ginagawa namin. Dok, pag nakita ng ganyan, ibig sabihin may HPV na siya? It's very, very likely. Ang ginagawa namin, we can do two ways how depende yan sa approach ng team, no? One is depende kung may pera yan, syempre it would be better kung pagka nakakita ka ng ganito, ipatest mo ng HPV DNA testing, no? Kung positive, then i-treat mo. Sigurado yun, wala kang lusot. Paano kung nandun ka sa far remote areas of the country na wala namang HPV DNA, no? Na kung saan mas mahal pa yung HPV DNA doon sa thermal ablation, 'di ba? Kasi HPV DNA is about 5'8",
test only, wala pa yung doktor. Whereas yung thermal ablation, ang reimbursement yan sa PhilHealth, kung may PhilHealth ka, hindi na maglalabas yung pera. So kahit hindi na i-test, thermal ablation na? Yes, there is now what we call as screen and treat protocol also. It's an option. So ganun nga, parang sa colonoscopy rin, putulin mo na yung tumutubo. Correct. Oo. Correct. Tapos So, tsaka mo siya i-biopsy. yes. Siya ay cancerous. Yes. Correct. So ito, pwede rin pagka-treat, meron bang biopsy rin na nangyayari, Doc? O Wala kinukunan na. siya ng sample? Hindi na. Wala na kasi ang principle nito is nasa balat lamang. Okay. However, depende pa rin yan doon sa kung saan gagawin. Of course, kung ito ay ginawa sa malaking ospital, syempre definitely they would prefer biopsy para makasigurado, or perhaps they would start with HPV DNA, and then kung positive, then they probably do a biopsy just to check kung gaano kalalim, no? Baka kasi it can be like this na, no? Ibig sabihin na medyo lumalim na siya ng konti. Nauuka. Or ito mas malalim na. This is actually early stage, no? Cervical cancer, no? Very very early stage, no? So lumalim na siya, no? And then this is why we are using this three-dimensional model para malaman po ng mga kababaihan na ito po yung itsura, ito po yung hinahanap natin, no? Para malaman ninyo na kayo ay kailangan nyo ng magpa-screening. Actually, meron nga pong donut na gustong gumawa nito para at least matakot, no, yung mga kababaihan natin. Parang hindi ka nakakain tuloy ng donut na yun. Oo, yun na nga lang pong iniisip nila, baka wala akong bumili, no, ng donut pag ganito ang itsura. Oo. No, Okay. so yun. Mamaya, pag-usapan natin, kapag ba na-treat na yan ang thermal ablation, nakuha ng maaga, ibig sabihin ba hindi ka na magkakaroon ng HPV? Yan po ay sa pagbabalik ng Butika ni Tita. At panoorin sa Aliw 23, DWIZ, Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Butika ni Tita. Okay, balik po tayo dito sa Butika ni Tita. I am your Tita Marupahati Sarne. Siyempre kasama natin Dr. Bogs Rivera. Ina-explain po niya sa atin yung tungkol sa nagiging epekto po ng HPV o human papilloma virus sa ating cervix at kung gaano kalaki yung kanya nakikreate na damage. So kung thermal ablation na siya o makuha ng maaga, Doc, ibig sabihin ba libre na siya sa HPV? Hindi na siya magkakaroon nun? Well, it's number one, there's so many forms of HPV, no? There are 14 types of HPV, no? So, hindi natin alam kung anong type ang meron ka, no? And then tinreat, you can probably it can recur also, no? And ang importante rito na ginagawa namin is that when you are treated, we also provide you an HPV vaccine. Di ba? Alam niyo, no? Na ang HPV vaccine, no? Parating nasa commercial yan. Yes. Ginagamit lang yan as a preventive, no? As a prevention sa mga bata na wala pang sexual contact. Pero alam niyo ba, no, yung mga taong positibo, no, yung merong tinatawag nating merong asito white kanina, no? Binibigyan pa rin namin sila ng HPV bakuna mainly because according to studies, it prevents progression. No? Hindi ito nagtutuloy into cervical So cancer. it's never too late naman din pala. Yung Yes. Oo. Pero ang essence doon, dapat continuous po, no, yung check-up ninyo. No? Wala hong mawawala. No? 10 minuto, ilaban mo sa 3 o 4 na buwan na pagdurusa. Kung meron kang cervical cancer, gumastos ka na ng 350,000 pesos or more, hindi pa kasama pamasahe, pagkain, no? And then yung mga iba pa, plus hindi ka pa sigurado kung ikaw ay buhay after 5 years. Actually, marami ako nababalitaan, Doc, na yan nga, ikinamamatay nila ang cervical cancer. Siyempre, nakakalungkot, may naiiwanan na mga mahal sa buhay because of this, no? Kaya talagang dapat prevention ang pinaka-best cure nga. So ano yung ginagawa nyo ngayon, Doc, to prevent this na mag-progress? O kaya mahuli na maaga itong cervical cancer? Ngayon po kasi, Ms. Maru, no, nakikita po namin yung kalagayan po ng estado ng ating Pilipinas, no. According to sa datos po, no, 1% lang po ng mga kababaihan ang nagpapa-screening. Bakit? Pera. Well, pera. Okay, number 2 is time. Number 3 is lack of education. Di nila alam na meron palang cervical cancer, meron kasing klaseng ganito. Ang kadalasan pong naririnig namin is basically
Bakit ako magpapatest niyan? Kasi para malaman ko na may cervical cancer ako, and then what comes after that? Actually, hindi tama 'yon, no? Ang reason kaya kami nagbibigay ng test is gusto naming mahuli yung mga ganito, kasi pag ganito pa lang buhay po kayo, no? Yun po yung reason namin. Kaya namin kayo pinapasilip. And going back doon sa sinasabing niyo pong ano po yung mga programang ginagawa po namin, no? Yes. We're now beginning March 1 po. March 1, no? Grupo po ng Rotary at po yung aking munting company na Cervic and Cervical Cancer PH sa Pilipinas. Iikot po kami, no, ng Luzon, no, para magbigay ng libreng screening. Wow, libre. Yes, no, magbibigay po kami ng libreng screening bawat LGU. Kasi ang gusto po namin ipahiwatig, no, ipakita sa tao, no, ang cervical cancer testing is hindi dapat tuwing Mayo lamang. Hindi yan dapat ginagawa tuwing Marso lamang. Hindi yan ginagawa dapat ng ating otoridad tuwing may okasyon lamang, no. Dapat ito kailangan gawing task force. Kailangan talaga merong 2-3 tao na nakatutok, umiikot po ito bawat barangay sa barangay nagpapascreen. Ang kagandahan po sa machine namin, number 1, I'll tell you. 1, mura po, no? Hindi ito yung HPV DNA na napakamahal. Hindi ito yung pap smear na makukuha mo ang resulta after 2 weeks or after more, no? I mean, I don't want to talk about it, no? Ito immediate po. Hindi po ba? Ganun naman po ang gusto ninyo. Ang kagandahan, kung meron kang makitang positibo, alam niyo po ba na kaagad isang click lang po ng doktor, pwede na pong ibato yan sa ospital at makikita na rin po ng doktor at alam na po kung ano po ang gagawin sa inyo. Ganong klase pong teknolohiya at ganung pong klaseng sistema po ang aming ipinaiiral sa Pilipinas, no. But then again, this is for all women. Kami, we try as much as possible to extend our knowledge, our technology, para maialay po namin sa inyo. Pero kung hindi rin kayo pupunta sa amin para magpa-test, baliwala din po ito. Meron na bang venue, Doc? Yes, marami na pong venue. Actually po, nagpapasalamat ako sa dami-daming LGU na inakop kami, no? Sa mga Rotary po na mga inakop kami, no? Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na ho mababanggit sa sobrang dami. Masasabi ko, ito pong Calabarzon, dito po kami nagsimula, no? Dito sa Manila at sa Calabarzon, from as far as Tagaytay, Silang, Bignan, Rosario, dito sa NCR, dumadami na po. Itong March lang po namin, parang except yung Holy Week na 25 to 31, naghahanap na lang po kami ng 8. Kompleto na namin. Talaga? Araw-araw po yan. At alam niyo po, meron pong grupo po ng taga Los Baños, no, na puro OB. Naku po, nagpapasalamat kami, no. Tinanggap niyo po kami, tinanggap niyo po itong aming teknolohiya at sama-sama po tayong sagipin ang ating kababaihan sa pamamagitan ng Silip Cervic, Sagip Buhay. Meron ba kayong Facebook page para doon nila ma-check kung saan yung schedule nyo na, saan kayo mapupuntahan? Yes, meron po yan. Punta po kayo sa Cervic, CERVIQ, at sa website po na End Cervical Cancer PH. One word po yun. endcervicalcancerph.com. Hanapin nyo lang po sa pinakababa, meron pong maliit na kalendaryo doon. Pero huwag po kayong mag-alala. Sa mga darating na araw, ipapaayos po namin yun. Na kung saan, yun na po yung main entrada namin para malaman nyo kung saan kayo pupunta. Oo. Iikot po kami. Oo, kasi kung magpapatest kayo niyan sa yung mga pribado, di ba, Doc, mahal yan, yung pagpapatest sa cervical area mo? Definitely. Definitely, this will cost around 2,000 pesos or even, probably kasama na PF doon and everything, resibo and everything. Pero dito, ibibigay namin sa ng tao sa ng libre sa mga tao. But of course, we have to acknowledge yung mga kapartner namin, no? Kasi sila po ang nag-sponsor sa mga transportation, sa mga stipend ng mga gagawa. Hindi po ako kasama doon, mahal po bayad sa akin. Okay? So libre din po ako. Opo, no? And, pero ngayon libre ang serbisyo po nito. Katulad po ng pagbibigay niya ng impormasyon ngayon sa atin dahil yan po ang kanilang aim na
mabawasan o kaya talagang matigil na ang Opo. pagkakaroon po ng cervical cancer dito po sa Pilipinas. Pero ano ba ang dapat nilang tandaan, Doc, para hindi magkaroon ng cervical cancer? Hindi ko po pwedeng sabihin huwag makipag-sex. Hindi pwede. Hindi pwede. No, maraming iiyak. Okay. So ang kailangan niyo lang po is bigyan ng oras yung sarili ninyo, no. Ano ba naman yung 5 minuto, no? Ibigay niyo sa sarili ninyo, pumunta kayo sa doktor, tumawag kayo sa amin, no? Every 3 years, no? Imagine mo 'yon, no? Iwas 350,000 pesos. Please, do this for yourself. Yes. Dr. Bogs Rivera, Doc, pwede ka ba nilang makonsulta rin? Sure. O kaya matanong? Yeah. Oo. Saan ka nila pupuntahan? Magtatago po ako, ha? Anyway, Paano ka pupuntahan, Doc? joke lang. Of course, punta kayo sa page namin, no, sa Cervic, no, CERVIQ. Meron pong message doon. Promise, ako po ang sumasagot doon minsan, no? And then ito pong free screening namin para lang humalaman ninyo, no? Ito po ay isang buong taon, no? Ito po ay isang pagbibigay tulong mula sa amin, Cervic, no? At ang Rotary Club of South San Francisco, California. Wow! Kita nyo yan. Anyway, Doc, thank you so much again. Maraming salamat. At syempre, mga kaibigan, para maiwasan ang cervical cancer, kailangan mag-ingat sa ating partner. Maging monogamous. Or, yun nga, ingatan nyo po at magpatingin para kung sakaling meron man, medyo nakalimot kayo, sandali, at least maging safe po yung ating partner kung maaagapan Tama. ang ating pong cervical cancer at para hindi naman kawawa yung ating mga mahal sa buhay. Doc Bogs, maraming salamat muli. Maraming salamat po. And again, papasalamat ako sa inyo for giving me the opportunity to bring this out to the public. Thank you so much. At syempre, salamat sa ating mga kasamahan dito sa Butika ni Tita, Anton, si Nino Noval, si James Eden, at sa ating TikTok, hanapin niyo po #DocPaquiki, nandoon si Dr. Bogs Rivera. At para sa tamang reseta, dito lang po kayo sa Butika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarne. Bye!